Hello mga chika, Dora, sino na nga ba dito ang malapit ng mabaliw at nag-stay ng loyal sa The Loyalty Game until the very end? At pagpasensyahan nyo na muli dahil na late na naman ako mag-review ng The Loyalty Game dahil nga naman nagkaroon pa ako ng tikdas hangin, baka mahawaan ko po kayo at nakalabang may nag-aabang, no? Ngayon nga, pinag-uusapan pa rin ang finale episodes ng The Loyalty Game sa Prime Video ni Jericho Rosales sa Janine Gutierrez. Nako, sa totoo lang, nagustuhan ko naman ang takbo ng ending at nag-enjoy ako. Kaya lang, aminin natin, bitin na bitin talaga ako. Hindi ko alam sa inyo, pero nabitin talaga ako mula episode 1 hanggang episode 14. Talagang sobrang ganda ng kwento at pumuputok ang chemistry na Echo at Janine. Dagdag pa ang husay ng buong cast kaya ni Miss Carmina, Yasi Pressman, Yen Santos, Sofia Andres, at sa buong team. Kaya hindi katakatakang naging most awaited show ito sa Prime Video Philippines at pumasok pa sa top titles sa Singapore at UAA. So this is Lens. So ito na nga, pero nabitin ako mga chika doors. Kayo rin ba nabitin kayo sa finale episodes? Pagdating sa huling episode, tila nahati ang pananaw ng viewers. Maraming netizens ang hindi napigilan maglabas ng saloobin sa social media. Talagang hindi na satisfied sa ending. Sabi ng ilang viewers, halatang halata raw na minadali ang finale. Sabi pa ng iba, anyari direct, nagmamadali ka, may lakad ka ba? Dahil nga unang-una na daw dyan ang eksena, biglang may lumitaw na ahas sa second floor habang nag-aagaw buhay si Echo. At nabitawan pa ang linyang Ana may ahas. Naitanong tuloy ng mga manonood, saan galing yung ahas at paano agad nakaakyat sa second floor? Nag-elevator ba yon? Actually, nag-escalator siya. Sa totoo lang mga chika girls, kahit naman in real life, talaga nang bigla-bigla na lamang lumilitaw ang ahas na hindi mo maintindihan saan ba galing yun, di ba? At hindi lang yan mga chika girls ang napansin ng mga netizens. Nagtaka rin ang netizens kung paano nabuhay at nakatakas si Echo matapos mabaril sa may puso. Imagine, halos hindi na nga raw mahila ni Janine ang katawan niya. Pero nung pasukin ng pulis ang bahay, biglang naglaho ang mag-asawa nang hindi man sila nakita. Diba kasi diba naghahalughog sila? Saan nila itinago si Echo at paano napagamot agad? Kung hindi nyo na itatanong mga chika doras, sina Carlo Dalisay, si Tanggol at saka si Benjamin Santos, magpipinsan yan sa tuhod. So huwag na kayo magtaka kung bakit buhay si Ben. Pero grabe talaga ang plot twist, no? Kasi ako hindi ko naman na-expect na sila talaga ang ending. Parang hinahanda ko na yung sarili ko na sobrang lungkot, diba? Kasi hindi sila magkakatuluyan. Kasi nga, it's either mamamatay si Ben, makukulong, pupunta rin siya sa mental hospital. Ganun yung inaiisip kong ending talaga. Yung wala sa isip ko na sila pa rin. Pero talaga naman si Derek, parang siningit niya talaga. Ginawa niya talaga ng paraan para sa huli is happy ending pa rin sila. Kasi nga, isa ako sa mga nangihinaya na mahal niya naman talaga si Ana. Gawa niya lang naman yun kasi ayaw talaga niyang magulo yung buhay nilang mag-asawa. Gusto niya lang naman na tahimik yung buhay, tapos pinapatahimik niya lang yung mga nanggugulo sa kanila. Although, syempre, masama naman talaga yung mga pumatay ng tao. So, red flag naman talaga yun. Pero hindi talaga siya yung kabit-kabit issue dito. Hindi talaga siya ng asawa, ganyan. Pero ang galing ng kwento. Naiyak din ako sa sinong nabaril ni Ana si Ben. Grabe. As in, talagang damang-dama mo yung pag-iyak ni Ana, yung panghihinayang niya na sobrang mahal naman niya si Ben. Tapos yung habang nagsasalita naman si Ben, oh my God, Ben, wag mo na! Yun, para at ako yung unang mababalik kaysa sa kanila. At bukod pa nga rito, nangihinay ang viewers dahil tila nawalan daw ng silbi ang kwento ng mga karakter ni na Elise, Kira at Mika na parang tatakbo naman daw talaga ang serye kahit wala sila. Actually, isa rin yan sa tanong ko nung una, anong magiging connection ni na Ben doon sa kidnappers ni na Kira or Angel, mga ganun. So, feeling ko kasi konektado yung tatlo kina Dayan at saka kay Beth na kung saan nga ay kaibigan nila. So, syempre, mga loyalty testers, may kanya-kanyang kwento din ng buhay nila, which is sina Beth at Dayan yung konektado kina Kira, Mika at saka kina Elise. Pero in fairness sa kanila, sobrang galing talaga ng acting. Kaya yun, sobrang na-appreciate ko yung mga characters nila. Kaya naman deserve nila mapabilang dito. And of course, walang question sa aktingan dahil magagaling talaga silang lahat. Yung sa napansin ko ay consistent talaga ang character ni Wancho na nakakaawa. And gustong gusto ko yung scene na
Imelda at saka ni Juancho, na kung saan ngayon nagpaalam na si Juancho, ganyan. So nakakaiyak yung eksena yun, and mayroon pa rin pala talagang puso itong si Imelda kahit papano, diba, kahit na masasabing na bunga ng kasalanan itong si Juancho. And of course, syempre, hinihintay ko rin kung magkakaroon ng eksena si Juancho at si Ana, pero wala. At may eksena pa doon na magiging partner ni Beth Valdez, si Attorney De Castro. Nangangamoy part 2 talaga ito or season 2. Kaya naman hindi natin sure kung itutuloy ba ito sa national TV pag pinalabas na. So kaya naman nakaka-excite mga chikadoras. At baka mamaya is imagination na lang pala si Ben. Talagang namatay siya. So naman direct. Sobrang sign na namin kasi echo din sa huli. Tapos paasahin nyo na naman kami. So, grabe naman plot twist yan. Pero at the same time, napakaraming positibong aspekto ng finale na dapat nating ipagdiwang at ipagmalaki. Sabi nga ng napakaraming sumusuportang netizens at chikadoras online mula sa episode 1 hanggang episode 14. Mula sa camera angles, lighting hanggang sa background music at scoring, talagang ramdam mo yung budget, puso at international level na kalidad ng ABS-CBN Studios at Star Creatives. Ang galing ng pagkakadirect ng tensyon sa mga huling eksena dahil talagang hindi ka makakatayo para umihi o kumuha ng tubig habang pinapanood sila. Ang dami ring mga netizens na pumuri sa napakagandang aral ng kwento tungkol sa loyalty, pagmamahal at kung hanggang saan ang kaya mong ibigay at isakripisyo para sa family mo. Kahit may mga di inaasang plot twist, kapansin-pansin pa rin na napakahusay ng pagkakahabi ng emosyon dahil sa bawat linyahan ni Jericho at Janine, talaga madadala ka at mapapaluha ka sa lalim ng kanilang aktingan. Yung chemistry ni Ben at Ana hanggang huling minuto na nanatiling katangi-tangi at walang katulad. Kaya naman sulit na sulit pa rin ang bawat segundo ng panonood natin. Pero kahit ano pa man, pinapalakpakan pa rin natin ang buong cast at production sa napakagandang palabas na to. Sa nagbigay sa atin na napakaraming excitement at kaba sa bawat episode. Sino-sino nga ba mga cast na may red flag behaviors ang mamimiss nyo? Si Ben ba na kinda red flag na ang dami niyang palusot? Si Ana ba na kinda red flag tawag ng tawag kapag di ka kasama? Si Imelda ba na kinda red flag tinanggap ulit ang ex niya? Si Beth ba na kinda red flag kasi na-fall kahit sabi trabaho lang? Or si Mara ba na kinda red flag masyadong matulungin? Or si Regina na kinda red flag uuwi lang kapag nagutom? O kaya naman si Brian na kinda red flag kilala lang pag may kailangan. Brian, hindi kita mamimiss. Kung kayo naman ang tatanong mga chikadoras, satisfied ba kayo sa ending o isa rin kayo sa mga napakamot ng ulo at naghanap ng aha sa second floor? I-comment nyo na ang inyong saloobin sa baba. At huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating munting channel. And that's all for now mga chikadoras. For more economic update, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.